Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na yung pagmamahal mo ay nararamdaman po namin even doon sa panahon na hindi maganda, sa panahon na maayos, sa panahon na may biyaya, sa panahon na kuminsan may gutom. Pero salamat po, O Diyos, dahil doon sa pag-asa na inilagay mo po sa puso po namin, na anuman pong panahon, O Diyos, ay alam po namin nandyan ka. Ano man po yung nangyayari, O Diyos, alam po namin ang magandang plano mo ay para sa kabutihan po namin. Sabi mo nga po, O Diyos, na because you are a good God, everything works together for good for those who love you. Hindi man po namin naintindihan. Alam po namin ang nasa isip mo ay kami at ang plano mo nga po, O Diyos, ay para sa kabutihan po namin. Kaya Ama, isang pagkakataon na naman po na makita po namin yung kabutihan mo at pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na masamba ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At sa man po kami lupalo po, John, sa mang lugar po namin, ay tunay nga po na binigyan mo po kami ng desire na sambahin ka. At dahil nasa puso ka po namin, O Diyos, kahit anong paraan, saan mang lugar, O Diyos, ay sasambahin ka po namin. At Ama, ngayong araw na to ay tunay na nagpapasalamat po kami sa iyo at excited po kami dahil alam po namin may inihanda ka para sa amin at ang pinaka-importante, O Diyos, pagkakataon na masamba ka po namin. Nawa, O Diyos, tanggapin mo nga po sa amin ang aming pagpuri sa iyo, pasasalamat po sa iyo, lalo na po yung pagsamba po namin sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Awit 33, verses 10 hanggang 14. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Magmamasid siya at mamamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Amen. One
treasures of the earth. There's no way to measure what you're crucified, laid behind His throne. You need to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone. You need to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind a stone. You need to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras,
sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Inupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ama kong Diyos na nasa langit, nandito po ako nagpapakumbaba. Tulungan mo po ako, O Diyos, na matandaan ko po yung mga kabutihan mo po sa buhay ko. At hindi ka po titigil, hindi ka po hihinto. Kahit hindi ko po nakikita, O Diyos, ay patuloy ka pong gumagalaw sa buhay po namin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, salamat po. Salamat po na parati mo po kaming pinapaalala sa amin na mahal mo kami, kaya yung kabutihan mo po, O Diyos, ay sumusunod po sa amin. Kaya ngayong umaga, O Diyos, inihiling po namin yung biyaya mo na masamba ka po namin, O Diyos, sa pamamagitan po ng pakikinig po ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, mabuksan po namin yung isip namin, yung puso po namin, para may mapaglagyan po yung inihanda mong salita para sa amin ngayon na magsisilbing gabay po, hindi lang po sa araw nito, kundi sa buong buhay po namin. Salamat po, Ama. Tulungan mo po kami at ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.
Magandang umaga. Salamat sa Diyos na tunay nga na ang kabutihan niya parati hindi man niya ipaalala sa atin, nararamdaman natin parati yon. Hindi lang kapag nasa harap tayo ng masarap na pagkain, hindi lang yung sa oras na masaya tayo. Ang dami. Actually, sabi nga, when you count your blessing, hindi mo mabilang lahat talaga eh. Kahit na isang araw lang, hindi mo talaga siya mabilang. Kung talang titignan mo yung detalyado na binibigay ng Diyos na bilang expression ng pagmamahal niya sa atin. Kaya ngayong umaga, isang pagkakataon na naman na maranasan natin yung pagmamahal niya kasi may gagawin na naman siya hindi lang sa isip at puso natin, kundi doon sa kaluluwa natin, meron siyang gagawin. Nandito ka man sa center, saan ka mang lupalop sa mundo, sabi niya, until up to the ends of the earth, sabi niya, aabot siya. And up to the ends of the earth, sabi niya, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iiwanan. Kaya salamat sa Panginoon sa araw na ito na binigay niya sa atin, na pinapatunayan niya sa 2021, higit pa kung paano niya tayo itinawid, sa 2020, higit pa rito. At meron pa rin tayong expectations na meron siyang gagawing maganda parati sa mga araw-araw na dumarating. At salamat sa simbahan na kahit na 10% lang ang inalaw sa atin, inalaw tayo na mag-live worship at salamat merong live streaming, merong recording na pwedeng antayin mamaya o sa mga susunod na araw sa YouTube. At salamat sa Diyos dahil gumagawa siya ng paraan. Ginagamit niya lahat, telecommunication company, binibiyaan niya tayong pambili ng loan, pambili ng internet, karunungan sa technology, para lang mangyari yung kagustuhan niya. Ang kagustuhan niya, lahat ng taong nilalang niya ay makarinig ng kanyang mensahe, lalo na yung tinatawag niyang gospel o magandang balita, na kahit na nandun yung kasalanan, kahit na nandun yung kasamaan natin, nandun na yung kahinaan natin, gumawa siya ng paraan na magandang balita, pwede pala tayong maligtas. Kahit na marumi tayo, kahit na makasalanan tayo, anong klaseng tao ka man, pwede ka palang maligtas. That's the good news, o ito yung magandang balita. So nandito tayo sa series natin ng Daniel na ginamit ng Diyos, pinili ng Diyos para mangyari yung kagustuhan niya. Anong kagustuhan niya? Makilala ng mga tao na merong Diyos na makapangyarihan sa lahat, merong sovereign God. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagawa ng Diyos. Remember, sabi niya, pagpapalain kita para malaman mo na ako ay Diyos. Didisiplinahin kita o paparusahan kita para malaman mo na ako yung Diyos. Ito lang naman yung punot dulo niya kasi nga nawalay tayo sa Kanya from Adam and Eve. So titingnan natin ngayon, nasa chapter 7 tayo ng Daniel, yung parating na paghahari ni Christ Jesus o ni Jesus. Nandito na naman tayo sa election next year, di ba? Merong itatalaga mga presidente dyan o sa ibang bansa tawag nila prime minister o hari. Pero darating ang araw, matatapos na itong chaotic na situation ng mundo, ang Kristo na ang Panginoon ang maghahari at ang sabi niya, kasama tayo doon. So ngayong araw na ito, makikita natin, paano ba ako makakasama doon? Di ba, hindi naman ako Diyos, si Kristo Diyos. Ang sabi ng Diyos, magiging tagapamahala daw ako ng Diyos Ama sa ni Jesus. Kasama natin siya. So paano tayo makakasama doon? So siyempre itong mga prophecy, kaya siya nilagay dyan, para bigyan ng hindi lang warning, para makita ng mga tao ano ba yung nangyayari next year o sa next century. At ginagawa ng Diyos ito para suportahan, hindi naman suportahan, para patunayan yung salita ng Diyos sa Bible ay totoo. Paano mangyayari ito? Kapag ang prophet nagsabi siyang mangyayari ang ganito and then nangyari yan, ito yung nagbabalidate na tama pala yung Bible. From the start, ito yung ginagawa ni God. And then many times, bago niya parusahan ng isang tao, bibigyan siya ng maraming warning. During the early times, may mga prophets yan. Pero sa panahon natin, wala na yan. Kasi meron tayong Bible na. At wala namang pinagbago, paulit-ulit lang yun eh. Kahit na yung mga sinasabi ng prophet, paulit-ulit lang naman yun eh. Kahit yung sinasabi from the start, na sabi niya, if you follow God, if you obey God, merong blessing. Kapag nag-disobey ka sa Kanya, merong parusa, merong disiplina. At kung nakatakot pa, ngayon natin, merong sumpang katulad niya. So our God is the same. Diyos na nagpaparusa at Diyos na nagpapala. So ito yung sinasabi niya, makilala nila na ako si Yahweh.
Ibinigay ng Diyos ang mga hula para ipahayag ang katotohanan. So dito mo makikita rin yung mga false prophet. Di ba ngayon sa Pilipinas o sa ibang lugar may mga modern prophet silang tinatawag eh. So yung mga prophet na ito, and then magsasabi ng propesya na medyo hindi mo naman question, pero makikita mo yan kapag hindi nangyari yon, and then false yung propeta na yon. At hindi nagkulang ang Diyos sa warning niya. Mag-ingat kayo, sabi niya, maraming darating na bulaang mga propeta o mga tagapahayag na salita ng Diyos. Si Daniel, pinili siya ng Diyos sa mga gagamitin niya. Alos tinawag lahat. Lahat ng tao tinawag at tatawagin. Kaya nga sabi niya, every nation, lahat ng tao, sabi niya, makakarinig ng magandang balita, and then the end will come. O darating si Jesus. And then, pag hindi nakarinig to, hindi pa mangyayari. And then sabi pa rin niya, in the coming days, on the last days, lahat ng tuhod ay luluhod. So, kaya naniwala ka kay Jesus, kaya hindi ka maniwala kay Jesus, mangyayari pa rin. Bakit? Siya yung sovereign God eh. Alam mo, you are in the presence of God, hindi ka naniwala kay Jesus, at atheist ka, o member ka ng kulto, anuman. Alam mo, on that day, because you are created by God, on that day, yung tuhod mo, mga ngatog lang yan. Pero yung nature mo, kasi it belongs to God, kahit hindi ka naniniwala in the presence of God, gusto ng tuhod mo kasi luluhod. And I'm sure kayo nakakaranas na kayo ng ganon. Now, when the presence of the Holy Spirit is so strong, kung minsan maiyak ka lang, mangangatog ka, yung pangangatog na yun, actually, the body is telling you to kneel down because you are in the presence of a holy God. So si Daniel, pinili siya ng Diyos para gamitin siya sa mga, remember, kung bakit sila pinarusahan, because they disobey. Ang pinakayo naman talaga ng Diyos, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan eh. Imagine mo nga naman, meron kang creator, yung Diyos na naglalang sa'yo, nagbigay ng lahat ng kailangan mo, nag-aalaga sa'yo, tapos gagawa ka ng Diyos-Diyosan sa kamay mo, siya sasambahin mo. Imagine mo si God, Diyos siya, sovereign God siya, dakilang Diyos siya. Inamin niya sa katulad nating tao lamang. Sabi niya, ako'y selosong Diyos. Imagine mo yung ganon, na parang bumaba siya sa level ko para sabihin niya sa akin, "Hoy, Eduardo, selosong Diyos ako ayoko yung mga yan." Imagine mo yung ganon. So, the more na makikita mo yung pagka-Diyos niya, na hindi maabot ng pangunawa natin. Pero si Daniel, sinubmit niya yung sarili niya sa Diyos. Na nakita na natin, hindi siya nag-compromise kasi kahit na anong mangyari, sabi niya, susundin ko yung Panginoon. During their time, wala pa si Jesus. Puro mga prophecy pa yon. Pero nandun na yung paniniwala ni Daniel. Imagine mo, dito sa atin, nangyari na nga yun eh. Tapos na nga yung prophecy na there would come a Messiah, isisilang siya sa isang virgin birth, and then sa Bethlehem, mga ganon-ganon, di ba? And then sabi niya, mag-ano siya sa mundo, lilitaw siya sa mundo, and then mag-minister siya, and then nangyari na nga lahat yun, nabuhay siya muli, pagkatapos niyang inilibing, after mamatay siya, pinatay siya. Di ba yung mga ganon nangyari na nga yun eh? Pero bakit ang hirap pa rin natin maniwala? Samantalang sa panahon nila Daniel, wala pa yun. Puro hula pa yun, prophecy pa yun. Pero imagine mo yung karakter, nandun na, kay strong yung pananampalatayan sa Diyos. Sabi niya, I will not compromise, kasi ito yung turo ng Diyos sa akin. And then sabi nga sa Isaiah 45:21, sabi niya, "Isanggunin ninyo sa isa't isa at ihayag ang inyong usapin. Sino ang humula noong tungkol sa mga bagay na mangyayari? Hindi ba't ako ang Panginoon? Wala nang ibang Diyos, ako lang ang Diyos na matuwid at tagapagligtas." So from the start pa sinasabi niya, walang ibang way ang kaligtasan. Ang omniscient, walang mangyayari sa mga prophecy na yan o hula ninyo yan. Kasi tao ka, hindi ka naman katulad ng Diyos na siya'y omniscient God. Alam niya lahat. Walang nalilingid sa Kanya. And then siya rin nasabi niya, omnipotent God, siya lang may kapangyarihan, hindi yun abot ng tao. Kaya sabi niya, yung prophecy, galing sa Diyos yan, pipili siya ng prophet. At makikita mo yung sinabi ng prophet kung totoo kapag galing sa Diyos, kasi sa Diyos lang talaga ang nanggagaling yung sinasabi ng propeta. Paano mapapatunay na tama yung sinasabi ng propeta? Yung sinabi ng propetang prophecy, nangyari siya. And then sinusugundahan pa siya ng history. Kasi hindi na isulat lahat sa Bible eh.
Ito nga 66 books. Hindi nga natin mabasa ng maayos, di ba? Imagine mo kung isusulat pa lahat ng sinulat ng history. Itong history, nagpapatunay, itong nakasulat sa Bible, oo nga, no? Dito pala si King Alexander, dito pa si Great Alexander, dito pala yung pamilya, ito pala yung asawa niya. Pero hindi nakasulat sa Bible. But when you see the big picture, para siyang puzzle, ito pala yung sinasabi ng Bible. And then nasusuportahan ka na itong prophecy ay totoo pala. And then, kapag totoo yung sinabi ng prophet, doon mo marirealize kasi galing sa Diyos yon. Ang Diyos lang ang may kakayahan na maglaman o magsabi anong mangyayari bukas. Kaya yung mga manghuhulang yan, di ba? Yung mga horoscope na yan, yung mga tarot na yan, yung mga bolang kristal na yan, di ba? Sa umpisa pa, kinasusuklaman ng Diyos yan. Kasi it's a deception. Wala nakakalam. Pati nga yung pagbabalik nga ni Kristo, hindi nga alam nga ni Christ eh. Kasi baka siguro pag pinalam kay Christ, kukulitin siya ng mga apostles, di ba? Pero hindi nalang pinaalam. Ang God the Father lang ang nakakaalam. Kaya sa Daniel 4:17, pinagdaanan natin, sabi niya, ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sino mang nais niya kahit ng pinakaaba o pinakamababang tao. Siya pa rin ang may control ng lahat. Kaya sabi niya, because I'm a God of order, kung sino man ang manalo next year 2022, ay 2022 nga ba, ang election natin, sabi niya, ikaw na Kristiyano, meron kang role, suportahan mo yon. Kasi maniniwala ka na kung bakit siya nanalo, because of God. Hindi dahil nandaya siya, ginagamit lang mga ito, pero ang pinaka-last say pa rin, ang Diyos pa rin. Siya yung maglalagay doon kung sino talaga yung mga pinuno ng bayan. Kung naglagay siya ng masamang pinuno o salbaying pinuno. Bago ko tignan yung pinunong salbaying yung kahit natutoo yun, siguro kailangan kong tignan ang sarili ko, di ba? Kaya siguro ako binigyan ng salbaying pinuno ng Diyos para i-tame ako, para parusahan ako, para pahirapan ako kasi maaring mas masama pa ako doon sa king na yon. Kasi nga, ang naglagay doon ng Diyos doon, hindi natin naintindihan ng reason niya, pero ang reason niya, because He's a good God, parating good reason pa rin yon. Si Jesus ang magiging huling hari dito sa lupa, dito na sa millennial kingdom na mangyayari. Ito sana yung malaman ng mga ngayon pa lang, yung mga tumatakbo sa gobyerno natin, sana itong malaman nila, someday, lahat tayo pa isa-isa aharap doon sa Panginoon nating yon. At ipagsusulit natin ano man yun. Kapag naintindihan nila ito, I think ngayon pa lang, gagawin nila yung best nila. Ibig sabihin, para magawa mo yung best mo, isama mo ang Diyos. Isama mo ang Diyos doon sa gagawin mo. Kasi, di ba yung partnership natin kay God, yung kaya mong gawin, konti lang eh. Pero sabi ng Diyos, yung kaya mong gawin, ikaw ang gagawa nun. Ako na Diyos mo, sabi ng Diyos, yung hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa nun. Yung hindi natin kayang gawin, iting marami eh. Di ba? Kaya pwede mong sabihin na, yung portion ko pala sa partnership naming Diyos, ay 1% lang pala. And then yung parang sa Panginoon, yung palang portion niya sa partnership namin, 99%. Imaginein mo yon, 1% lang ako, 99% kay God. Kaya lang, dahil alam ng Diyos na kuminsan may pagkapag-complacent tayo, kuminsan may pagka-spoiled tayo sa Diyos, di ba? Alam ko na yung gagawin mo eh, sabi ng Diyos eh, na aantayin mo, halimbawa sa 1 million, aantayin mo na ibibigay ko yung 999,999. Piso lang yun sa'yo, di ba? Contribution mo. Alam ko na yun eh, sabi ng Diyos, nature mo yun. Kasi simple yung nature natin because of the fall ng sa Adam and Eve pa lang, di ba? Alam ng Diyos yun, so anong ginawa niya? O sabi niya, partner tayo, yung marami akin na, yung isa sa'yo lang. Kaya lang, sabi ng Diyos, una ka. Pag ginawa mo yung isang yon, saka ko ibubuhos, sabi niya, yung floodgates ng heaven, ibibigay ko yung 99 na yon, na portion ko yon. Ito yung maganda sana, kaso, pinipilit pa rin natin yung gusto natin. Halimbawa, magbasa ng Bible. Parang gusto mo na, ang Diyos pa magbasa ng Bible araw-araw, di ba? Pwede pa yon na, o gumawa na nga si God ng mas maganda. O sige, kung tinatamad ka, pwede namang bili ka, meron ka naman cellphone, wala nang tawatang wala cellphone, di ba? Di pakinggan mo na lang. Meron ng audio Bible, meron ng lahat ng klaseng Pero hindi mo pa rin nagagawa. And then sabihin mo,
God, bakit mo ako pinabayaan? Hindi mo ba naiisip? Yung 1% na hindi mo ginagawa, paano ko gagawin yung 99? Yun nga yung usapan natin. Yung kaya mong gawin, sabi ng Diyos, ikaw ang gagawa nun. Pero yung hindi mo kayang gawin na marami ako ang gagawa nun. At sabi ng Diyos mong kalimutan, pagdating ng araw, nasa iyo. Pwede kang sumama, pwede kang maging kasama ko sa paghahari ng mundo. Ito yung makikita natin mamaya. Anong klaseng kaharian? Sinong pinakahari niya? Walang hanggang kaharian. Sinong kaharian? Under Christ, di ba? So nasagot na yung sino? Si Kristo. Walang iba. So, ngayon pa lang, matauhan ka na. Si Kristo pala yung mag-ahari. Paano na yung Paano na yung meron akong kalunsod paano na yung meron akong Veronica meron akong San Juan. Paano pala sila? At least dito maunawahan mo. Pagdating ng araw, mag-ahari si Kristo lang. Ang Diyos nga, ang Diyos Ama nga, binigay niya kay Kristo Tapos sabi mo, bigay pa doon sa may ibang Diyos-Diyosan mo. So ngayon pa lang, sana mabago mo na yon. Anong kaharian na yon? Walang hanggan. Itong kaharian natin ngayon, may hangganan to. Diba? May hangganan tong buhay ng mundo, mayroong hangganan. Papalitan tong earth na to di ba? Papalitan ng new earth and new heavens, di ba? And then kailan ito yung maraming naghuhula na, di ba? Maraming na nagsabi, millennial, kasi millennial kingdom. So nung 2000, di ba? May makita ka ng nakapadyama, nagtago sa kuweba, kasi ito na yung millennial, matatapos na yung mundo. Meron ng binenta na lahat ng ari-arian, binigay dun sa pinakapinuno nila sa simbahan. Ang yaman-yaman tuloy ngayon ng pinuno ng simbahan. Kasi nga, walang nakakalam tong kailan, pero ito yung inantay natin. And hopefully, today, i-reveal ni God sa heart natin, kailan ba talaga yon? Para kahit paano, meron akong idea at ma-explain ko rin sa iba. Ang mali daw, sabi niya, pagkatapos ng kaharian ng mga bansa, itong Gentile kingdom. Ito yon, mga hentil, di ba? Remember, mga hentil, ito yung mga pagano. Kasama tayo doon sa mga hentil na yon. Kasi the chosen people were under punishment kasi nga sa pag-disobey nila, ang number 1 minimension sa Bible, yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So nandito tayo sa parating na paghari ni Kristo. Tingnan natin sa Daniel chapter 7, verse 1 hanggang 28. Daniel chapter 7, verse 1 hanggang 28, pwede mo sundan sa Bible mo at pwede mo tingnan natin na by the grace ni God, the whole chapter dadaanan natin. At verse 1 sabi niya, noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulot ito ni Daniel. Kaya nga yung Book of Daniel, di ba? And then alam na natin yung panaginip at saka yung pangitain. Yung panaginip, ito yung tulog ka. And then yung pangitain, ito yung gising ka. Pero nire-reveal ni God sa iyo. Yung dreams and vision sa English, di ba? So yung dreams, tulog ka talaga. And then yung vision, hindi ka tulog. So nakuha natin. So ganito yung nangyari. And then isinulot ni Daniel, itong pinahiwatig, pinahayag ng Diyos sa kanya. Verse 2, isang gabi nakita ko na kabila-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Alam mo yung parang natin, north, south, east, west? Parang ito, 4 corners ng mundo, sabi niya, parang yung power niya dun nilagay sa tubig. Na-imagine nyo? And then ito yung mga 4 season countries, meron silang ganitong concept Yung meron silang autumn, winter, spring, and summer. So dito, because it's a prophecy, sabi niya, kabila-kabila itong lakas ng ito. So ma-imagine mo yung tubig na yon. And then doon sa Israel, ano itong malaking dagat na yan? Ang makikita mo lang naman dito is the Sea of Galilee. Actually, hindi naman siya sea Para lang siyang hindi siya dagat talaga, parang lawa lang siya Pero siyempre malaki siya, so hindi naman talaga siya malaki. So mas probably hindi ito. At saka makita mo, tahimik ng tahimik ng tubig, di ba? So, hindi dito na naginip hindi dito ni-reveal ng Diyos kay Daniel yung sinasabi niyang sinulat niya. Nakapunta ako diyan sa tuktok na yan. Alam mo, laki-laki ng bundok na yan. At kapag nandoon ka sa tuktok na yon, ma-amaze ka sa Panginoon. Maliit lang sa picture po, ang laki-laki niya para makarating ka sa
sa tuktok. At nag-worship kami sa ganyang bansa. Pinagyabang ko lang. And then, ito yung Red Sea, di ba? Ito yung Red Sea, hindi naman talaga isang malaking sea at kalmante rin siya, di ba? Ito yung nakikita natin na dito tumawid sila Moses, dito niligtas ng Diyos yung mga pinili niyang tao, di ba? Sa mga Egyptians. So hindi naman, ito yung sinasabi, kalmante rin ng tubig. So hindi ito yung sinasabi ni Daniel. And then itong Dead Sea, na makita puro asin siya, hindi naman dito. Although ito yung pinakamalalim na portion, pag nandito ka, you are at the pinakamalalim na portion ng mundo, sa buong mundo. Ganun siya kalalim. Kaya itong tubig na ito ay makita mo, asin na yan, yung mga puting-puting asin na yan. So hindi rin ito sinasabi ni Daniel. Ito yung Mediterranean Sea. At makita mo dito, pag pumunta ka dito, just sa mga ganyan, may mga remnants na mga ginawa ng mga Romans. Kasi ito talaga yung pinaka parang main entry para makapasok ka sa kanila. At makita mo, normal lang yan, ganyang tubig. Oh. Ito yung sinasabi ni Daniel. Pero bakit ginamit yung tubig na gano'n? Kasi sa Bible, sabi niya sa Revelation 17:15, sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga tubig na kinaupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa, at mga wika. So nakita mo, yung pangitain pala, yung tubig na yon, hindi siya per se as tubig. Parang simbolo siya na sinasabi ng Diyos, itong tubig na yan ay is either lahi o mga bansa o mga wika. Ito yung sinasabi ng Diyos. And then sabi niya, bakit hindi na lang gawin na simple ng Diyos? Kasi mahirap nating maintindihan eh. Kailangan niyang ihantulad doon sa mga, halimbawa, yung nakikita mo yung tubig, nakikita mo yan. And kaya ginagawa niya simple, kung minsan agriculture, ginagawa niya yung gano'n, kung siya mangingisda, para lang maintindihan sana natin. Pero dito sabi niya, tandaan mo yung tubig na magulong yan, parang inihipan ng four corners winds of the earth, sabi niya, yan ay bansa, lahi o mga tao. Anong ibig niya sabihin? Itong mga bansang ito, itong mga taong ito, sobra ng chaotic yung situation. Alam mo yung magulunan, parang nakakatakot na, parang hindi ka na safety, nakita mo yung tubig na yon, di ba? Parang hindi ka na at peace, hindi ka na mag-i-enjoy. Ito yung sinasabi niya, status ng mga tao. Natatandaan nyo, before ng COVID, anong situation natin? Di ba? Naranasan nyo yan, di ba? I think EDSA yan. Naranasan mo yung EDSA yan, di ba? Na lahat parang, pwede bang di ako dumaan ng EDSA? Kung saan ka na pupunta, parehas din naman, di ba? Naranasan niya. So nakikita ng Diyos, ang sitwasyon natin, sobra na. Parang uncontrollable na, hindi na tayo makontrol. Di ba, imagine mo, kasama ako doon eh. Imagine mo, manunod ka ng sine, pupunta ka pa ng na yung magandang sine na para ka nakaupo sa aeroplano na business class sa Libis. Di ba meron doon sa Libis na doon, parang Ayala, ganon. Meron silang sine doon, yung upuan mo, parang yung business class sa plane. Imagine mo, taga rito ka, tapos pupunta ka para manood ka lang na sine, di ba? So there's something wrong, di ba? Pero hindi natin alam yon. Nasabi ng Diyos, gulo-gulo na kayo, ito yung simbolo ng tubig na, parang chaotic na yung situation ninyo, parang magulo na, kailangan ko nang gumawa ng paraan. Nung mag-COVID na, makita mo yung EDSA, di ba? Ganyan yan dyan. So there's something good kung bakit, nakikita natin yung resulta kung bakit inalaw ni God itong COVID na ito. Nakita mo sa Mecca, di ba? Sa Mecca, milyon-milyon yan. Alam mo, majority, pati mga airport, di ba? Meron na silang meron na silang separate CR para sa mga kanila. Kasi ugali nila, may certain hours bago siya manalangin, meron siyang ceremonial cleansing na magugas siya ng paa, and then kapag juminggel siya, kailangan malinis siya, hugasan niya yon. So bago siya umarap sa Diyos niya. Napakaganda sana. Kaya lang napatunayan na natin, pinatunayan ng Diyos sa atin sa salita niya, dalawang klase yon eh. Sumasamba ka sa maling Diyos, o kung minsan, sumasamba ka naman sa tamang Diyos, so mas sa maling pamamaraan, di ba? Alam mo si Kristo nagbayad ng kasalanan, pero yung pagsamba natin, kung minsan kahit na alam na natin yon, ay mali yung pagsamba natin, pamamaraan ng pagsamba. Sa kanila naman, mas mahirap naman yung maling Diyos yung sinasamba mo. So meron ka pa rin makikita, medyo maintindihan mo, God, bakit mo po inalaw itong COVID na to?
Yung vision ni Daniel, sabi, masyado na kayong chaotic, masyado na kayong magulo, hindi na kayo wala na makapigil. Di ba kahit ang worship makita mo, tingin-tingin sila ng oras kasi kapag nag-overtime tayo, may mga lakad pa yon na usually karamihan pupunta ng mall. Kasi makita mo, after ng worship natin, makita mo may magpo-post, nasa mall na. Kaya pala nagmamadali kanina sa worship. Tapos tayo din, di ba? Ako, kasama din ako doon. Tapos ng worship, dali-dali akong bihis. Yung pala pupunta ako ng Tagaytay, yung pala pupunta ako ng Tanay, di ba? At sabi ni God, dapat nagpahinga ka, na pagod na. Isang linggong preparation. Tapos pagkatapos mag-preach, sabi niya, wala ka nang boses, alos punit-punit na yung lig mo, sabi niya, dali-dali ka, para hindi mo nararamdaman yung pagod, dali-dali ka magbibis, kasi pagdating mo ng Tagaytay, mag-excuse ka, pwede akong kumain ng bulalo ng Tagaytay, di ba? Kahit na bawal sa'yo yung red meat. And then sabi ni God, okay, mahal kita, I have to slow you down ka. And to the point na tigil ka. At ngayon ko na-appreciate na dito pala ako nakatira, masarap palang tumira dito. Kasi of all those years, parang hindi ako naranasan tumira rito, para lang akong magmi-minister and then parating nasa labas, Bible study sa labas, invitation sa labas. Maraming ka makikita, God, naintindihan ko po ngayon kung bakit mo inalaw to. And then, kailan matatapos to? Katulad sa mga Israel, the moment na na-realize mo, ako ang Diyos, katapusin ko yan. The moment na na-realize mo na out of control ka na, ayaw kong bumulusok ka pababa. Sa oras na yon, sabi niya, tatapusin ko yan. So sana ito yung kapag binuksan ang simbahan, ano yung natutunan natin? Di ba? Ngayon, siguro may nakaramdam sa atin, namimiss natin. Kahit ako namimiss ko na mag-worship ka, puno ng tao, iba pa rin of course, merong added pleasure sa'yo. So, sana pagbalik ng binuksan ni God ang simbahan, we'll learn our lessons. At kailan niya bubuksan yon? Sa panahon na natutunan na natin yung tama. Hindi perfect, pero yung tama. Ano ba talaga yung gusto ng Panginoon? Verse 3, mula sa dagat ay may umahong 4 na iba't ibang halimaw. Hindi pala, imagine mo, these are huge monster. Malalaki talaga. Na talagang katatakutan mo sila na yung sabi ng Bible na dahil sa takot yung najijingle ka na sa damit mo. Can you imagine that? Maring hindi pa tayo nakaranas ng ganong klaseng takot. Pero a person na nakikita niya, naririnig niya yung danger papunta sa kanya para patayin siya, patayin yung anak niya, patayin yung asawa niya, sunugin yung bahay niya. A person na nandun sa ganong situation, ang sabi ng Bible sa takot niya, hindi lang siya nanginginig, najijingle niya siya sa damit niya. Ang layo pa natin. Pero ang question doon, aantayin pa ba natin na gawin ng Diyos yun para matauhan tayo? Kaya sabi niya, may mga monster na malalaki na simbolo. Sabi niya, ano yung mga monster na yan? Yung 4 na yan, Babylon Empire, Medo-Persian Empire, Greek Empire, Roman or Islamic Empire. And then si Jesus na. Nakita mo napakaliit na lang, pero sabi niya, on this rock, I will build my church, sabi ng Panginoon. Si Jesus yun. Maliit siya, kumpara mo sa higanting yan, pero sabi niya, all the power were given to Him. Nawala yung mga kingdom na yan. Last time, natapos na natin yung Medo-Persian, and then yung Greek Empire, and then Roman Empire. Then take note, yung Roman Empire, di ba, wala na. Pag pumunta ka ng mga Europe, mga guho-guho ng tourist attraction doon, sabi ko, parang sa Israel, sabi ko, nung pinuntahan natin doon, pupunta ka, di ba tourist spot pupuntahan mo? Tapos pupuntahan mo, puro mga ruins. Di ba, mga guho-guhong Coliseum na, anong relevance dito sa buhay ko? Ba't ako gumastos ng ganito kalaking alaga para lang tingnan ko itong mga gibagibang ito, di ba? And then para makita pala natin na pinakita dito, anumang galing mo, anumang yaman mo, remember, pag sumuway ka sa Diyos, hindi ka lang niya kalaban. Pag sumuway ka sa Diyos, lalabanan ka ng Diyos. Tama? Kapag nilabanan ka Diyos, yun ang mangyayari. Anong ganda man yung ginawa mong yon? Anong galing man ng architecture, anong galing naman ng
construction noon, pag giniba ni God doon, flat to the ground pa nga yun. Daniel 2, ito yung, di ba, itong Babylon, Media Persia, Greece, at saka itong Rome, di ba? And then dito sa 7 today, ito yung mga simbolong ginamit doon sa dream, di ba? Sa una yung leon, tapos yung oso, and then itong leopard. And then itong ayaw ko, yung monster na yan, para ano ba yung dinosaur ba yan? Ano yan? Para yung pinakamalaking. Tapos sabi ko, imagine mo yung paglabas mo ng arnais, ito yung sasalubong sa'yo, parang ganyan, di ba? Pero sa panahon natin, yun na nga eh. Pag tinyak mo yung puso mo, paglabas mo mamaya dyan sa gate natin, merong ganito. Di ba? Anong gagawin mo? Malamang ilalabas mo yung camera mo, di ba? Picture, basta video ka, tapos selfie ka pa, di ba? Nakita mo yung status ng heart natin, sa kanila manginginig na nga siya sa takot eh. Maihi na nga siya sa salawal niya eh. Pero sa ating, parang there's something wrong with our heart. Kasi pag lumita po sa amin to, parang hindi man kami matatakot, parang, mamaya, picture pa kami, tapos sabi mo, sususutan pa, para umarap siya sa'yo, para mag-selfie ka lang, para yung mukha nitong monster nandito sa'yo. There's something wrong, di ba nakikita mo? There is already deception. And then Nebuchadnezzar, nakita mo yung dream niya, di ba? Napag-aralan natin yon. Nakita mo yung dream niya, perspective ng tao yon. Di ba? Yung achievement niya, yung mayaman siya. Totoo naman, the Chaldeans are very intelligent, mayaman, lahat ng ginto, hindi mo mabilang. And then architecture nila, magaling talaga. Yung intelligence nila, grabe, yung science nila, everything eh. Kaya lang hindi nila ni-recognize all those things come from God. Kaya ang ginawa ni God, para maintindihan niyo ako lang, lahat ng binild nila na, kasi very powerful, tawag nga sa Bible kay Nebuchadnezzar, King of Kings. Imagine mo, parehong maliit na king okay? King of Kings, imagine mo, of all the kings yung tinawag ng ganon. Pero yung heart niya naging proud na nga. Nasabi niya, wala nang pwedeng tatalo sa kanya, pero pinakita ng Diyos sa kanya. Si Daniel naman, yung panaginip niya, yung perspective niya, nakita mo, doon paningin ni Nebuchadnezzar, paningin ng tao, parang tayo. Kay Daniel, tao si Daniel, pero dahil bigyan ng Diyos yun, kung paano ang tingin ng Diyos doon. So nakuha natin, this is how God sees it. Dito, paningin lang ng tao, pero this time, ano yung tingin ng Diyos? Yung tingin ng Diyos, yun ang tulad niya sa isang tubig na rumaragasa, hinihipan ng malakas na hangin, kasi uncontrollable na tayo. Masyado na tayong materialistic, masyado na tayong selfish, hindi lang dog eater. Di ba? Sobra na eh. Makita mo, mga kahit sa airport, hindi mo na ma-enjoy yung travel mo kasi very chaotic, kasi lahat nagbibiyahe. Di ba? Lahat, pati mga aso, nabasa niyo yung news na isang mayaman na taga-India yata, isang mayaman, buong business class, binayaran niya. Bakit? Kasama yung isang aso niya. Maliit pa yung aso, ganun lang. Yung mga breed na maliit. Pero yung aso daw, libre-libre siyang ikot-ikot sa business. Imagine mo yon. So God has to do something eh. Hindi na hindi na tama yon. And then verse 4, ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Kaya ako nahirapan. Ito pala, dito para sana by the grace ni God makakuha natin, magulo siya in a sense, hindi mas magulo. Hindi siya nakaayos kasi biglang ito nangyari na, ito hindi pa nangyari. Parang ganun siya. So, by the grace ni God, sana mapagdugtong natin paano mangyayari. Ito pala, sinasabi niya ito, ang una doon sa mga monster, di ba? Parang leon. You think of Nebuchadnezzar. Gold siya. Siya yung pinaka malakas. Leon is the king of the jungle, di ba? So di pala yung simbolo niya. Ngunit may pakpak ng agila. Ano yung pakpak ng agila? And then makita mo kung paano yung pakpak ng agila na makita mo ang taas-taas niya, di ba? And then makita niya yung sisiw kasi meron siyang eyes na napaka-sharp para magnifying yung eyes niya. Makita niya yung maliit na sisiw na gano'n, no? Di ba dadive siya ng ganyan, ng bilis? And then bago makatakbo pa yung sisiw na kuhanan niya. Itong pakpak na ito, ibang malakas na, powerful na Nebuchadnezzar,
parang ganun pa siya kabilis, simbolo ng pakpak na yon. And then sabi niya, habang ako'y nakatingin, nabunot ang mga pakpak nito. Remember that because of the pride of Nebuchadnezzar, because of the pride, kailangan siyang i-tame ng Diyos, di ba? Anong ginawa niya? Tinanggal niya yung power na yon. Anong ginawa niya? Parang ginawa siyang parang baka, di ba? Na kumakain siya ng damo, na wala yung kaisipan niya. And then, 7 taon yung pinarusahan siya until such time, hindi mo ma-recognize na ako talaga ang magbibigay ng power sa'yo. Sa akin nang galing yung gintong yan, ako yung nagbigay ng karunungan na yan, lahat ng architecture God sa akin, sabi niya, magiging baka ka, di ba? Mahabungan ka sa labas. Remember that story? And then sabi niya, pag na-realize mo yun, sabi niya, ito na yun, umangat siya sa lupa, tumayong parang tao. Ni-restore siya uli ng Diyos, di ba? And then ibinigay uli sa kanya yung kaisipan niya, and then naghari siyang tuloy-tuloy uli. The point is, because ng pride niya, kayabangan niya, dahil mahal siya ng Diyos gusto ng Diyos baligtas siya. Number 1. At gusto ng Diyos habang nasa lupa siya, ma-enjoy niya yung buhay niya. Paano niya ma-enjoy yun? Yung buhay na tama. So, kailangan ipa-realize ng Diyos, so dinidisipline siya. The same sa atin. Binibigay ng Diyos lahat ng kailangan natin kasi promise niya yon. Sabi niya, I will provide your needs. Pero yung wants mo, medyo ibang usapan yon. Kasi kung minsan yung wants mo, hindi mo naman talaga sa kailangan Di ba? Sabi niya, yung alimbawa, gusto mo mag-cellphone ng Apple, hindi po pa nga alam, hindi po nga alam yung spelling ng Nebuchadnezzar, di ba? So, doon ka muna sa spelling muna, sabi niya. So, yung needs mo, I will provide. Pero sabi ng Diyos, kung minsan, dahil naging mabait ako sa iyo, dahil mahal nga kita, meron kang tendency makalimot. Di ba maliw kayo sa Bible Pinagaling na nga yung sakit na hindi gumagaling, yung 10, naratanda niyo, 10. And then, nung isa na realize siya, pinagaling siya ng Diyos, bumalik sa Diyos, nagpasalamat. Ano sabi ni Jesus doon? Hindi sinabing, welcome. Hindi sinabi, asan yung siyam? So, kung minsan nandun tayo sa siyam na yon, ginawa ng Diyos lahat ang maganda sa atin, pero hindi lang natin nire-recognize na galing kay God yun, nakakalungkot pa, nire-recognize natin na product ito ng effort ko. Kasi matalino ako, kasi magaling ako, kasi masipag ako. Doon pa lang, imagine mo yung selos ng Diyos. And then, isa pa, of course, hindi mo nire-recognize na galing kay Diyos yun. Bakit ka magpapasalamat sa Kanya? Kaya pag sinabi sa'yo, uy, ang galing mo, pastor, anong sagot ko? Ako pa. Di ba? Imagine mo yung pride na yon, na saan naman nasabihin ng Diyos? Hindi, kasi tinulungan ako ng Diyos. Kung wala naman ng Diyos, wala naman sa akin yun. Di ba ito yung gusto sana ng Diyos Pero sabi niya, kung minsan yung kabutihan ko sa'yo dahil mahal kita, masyado kitang napapamper siguro, to the point na ni-spoiled ka, and then to the point nakakalimutan mo na yung pinanggalingan mo. Sabi niya, kaya ito, sabi niya sa Nebuchadnezzar, binigyan siya ng walang pinag-iba sa atin, kailangan niyang i-tame, o sige, didisiplinahin muna kita, pero kung mag-alala po, protection ng kita, walang pwedeng pumatay sa iyo, kasi may plano akong i-restore. It's the same sa atin. When God discipline us, even when God punish us, ang nasa mind niya, dahil mahal niya tayo, i-restore niya tayo. And then, maraming kwento sa Bible, pag ni-restore ka ng Diyos, alam mo, higit pa doon sa dati. So, if you will believe this, and if you would really think of this, may excite ka, di ba? Ano man ang pinagdadaanan mo rito ngayon, alam mo na nandun si God. Alam niya to. And then, meron siya magandang plano. At the end of the day, makikita mo pa rin na higit pa yung ibibigay sa akin ng Diyos in the future. Kaya lang, walang pinag-iba even before. Ma-realize mo lang. Nasabi ng Diyos, ma-realize mo lang, everything is mine. Everything come from me. Ganun lang naman And then, magpasalamat ka man lang sa akin. And then, gamitin mong tama. Yan, kaya ako binigay sa iyo yan para gamitin mo para sa ikabubuti mo. Kaya makita mo sa mga pagpasok mo pala sa kingdom ni Nebuchadnezzar, meron silang ganitong mga estatwa, nagkalat, kahit doon sa mga tiles niya, ganito So, ibig sabihin, ganito yung concept nila na pinakita ng Diyos kay Daniel na liyong may pakpak. Ito yung pinaniwalaan nila na, pero pinakita ng Diyos, wala lahat ng effort mong yan. If you will use my blessings against me, sabi ng Diyos, hindi mo lang ako kaaway, aawayin kita. At siyempre, hindi tayo mananalo sa Kanya. Bibigyan tayo ng Diyos ng, pag naging palalo tayo, didisiplinanin, pero ibabalik tayo, i-restore tayo niya.
Yung Daniel chapter 1 to 6, para siyang history. May mga prophetic na konti, pero yung pag 7 to 12, sisimulan natin ngayon, ito na yung parang mga prophetic na, kaya siya mahirap pag-aralan, pinaghalo yung nandun sa 1:6, binabalikan yung history, and then sinasali yung future, nakita nyo, yung prophecy, kaya medyo mahihirapan ka sa pag-aaral. So 7 to 12, babalik sa history, gamit ang mga pangitain, kaya medyo malilito ka. Pero by the grace of God, siya magpapaliwanag sa atin. Verse 5, ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang nilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-uutos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Itong may tinig, sa ibang version may mga tinig. Hindi ko talaga, walang makapagpaliwanag ano yon. So we just leave it there. Pero dito sabi niyo yung oso, alam mo yung oso, yung talagang pwede siyang tumayo, malaki siya, di ba? Ito yung power niya. Ang sinasabi niya dito, ito yung Medo-Persian niya, ito. Then makita mo itong kagat-kagat niyang 3 ribs. Ang sarap niyan, di ba? Yung mga baked ribs na yan, di ba? Parang ang sinasabi ng mga boses, sa ibang version, boses, sa iba, mga boses, na sinabi niya, sige pa, kumain ka lang ng mga karne. Ibig sabihin, ito pala, i-conquer mo pa yan. Halimbawa, i-conquer mo pa yung M. de la Cruz na yan. O punta ka dun sa i-conquer mo pati yung Esguerra na yan. Parang ganon. Yung mga tawang sinasabi niya, kaya sa'yo magpakasawa ka sa karne. And then verse 6, ang ikatlo ay kahawig ng leopard, di ba? Ito ay may 4 na pakpak sa likod tulad ng sa ibon. 4 din ang ulo at binigyan ito ng kapangyarihan. Leopardo, kasabihan sila sa bilis, di ba? Yung bilis nilang tumalon o tumakbo. And then nilagyan pa ng 4 na pakpak. So na-imagine mo gaano kabilis? Gaano kapabilis? Ang sinasabi niya, yung pag-conquer ng mga bansa, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan sila. Bakit binigyan ng Diyos ng kapangyarihan? Mga pagano nga ito, mga hentil nga ito, mga hindi nga sumasamba kay God to. Bakit sila binigyan ng kapangyarihan? Para nga parusahan yung mga chosen people. So nakita mo, even kay Job, natatanda mo si Job, God allowed the devil, pahirapan si Job, di ba? Pero sabi niya, yung buhay niya, hindi mo makukuha, akin yan. So possible ba na ako, payagan ng demonyo na parusahan ako sa pamamagitan ng sakit, tagutom, anuman, para lang malaman ko na siguro bumalik ako sa Diyos, kasi kapag maayos ka, hindi ka tatawag sa Diyos eh. Pero pag marami kang problema, makita mo, ganda ng prayer time mo. Makita mo, faithful ka sa simbahan, di ba? Pag wala kang trabaho, ang active-active mo. Pero pag nakatrabaho ka na, okay ka na. Parang wala na. It's the same. It's normal. Normal na attitude ng tao. Pero gusto ng Diyos kung bakit sabi niya, tinuturuan kita hindi lang pag Sunday, even sa everyday devotion mo, para ma-improve yun, para mabago yun. Kasi sabi niya, there should be transformation as an evidence na merong Diyos na kumikilos sa iyo. Ngayon kung 20 years ka ng Christian, tapos baby Christian ka pa rin, medyo mag-isip-isip ka. Ano kaya yung kulang? Dahil lumapit ka sa Diyos, God, ano po ba yung kulang? Bakit hanggang ngayon parang hindi lang po ako baby Christian, para akong malnourished Christian? Kung malnourished Christian ka, later on magiging sick Christian ka na. Baka mamaya hindi mo alam na ando ka na sa kulto. Ang Diyos mo na yung sarili mo o yung prinsipyo mo na. Again, yung kapangyarihan binigay ng Diyos, meron siyang good purpose sa mga taong mahal niya. And then ito na yon, di ba? Binigyan pa siya ng pakpak, ibig sabihin, meron pa siya mga ulo. Ganun siya katapang para lang iparanas sa mga taong pinili ng Diyos sana parang tayo. Kaso sumobrang tigas ng ulo. So kung ginawa ni God before yon, kahit ngayon, kaya sabi niya, do not give the devil a footstool. Kasi alam niya na, sige, kapag sobrang sama ka na, ahayang kita dyan. Alam mo, pinakala, sabi nga, bigay mo na nga sa demonyo yan. Bakit sinabi ng Diyos yun? Di ba akala ko mahal ako ng Diyos? Bakit pinabibigyan niya ako sa demonyo? Baka sakali, kapag ginawa ng demonyo yung 3 agenda niya, na magnakaw, pumatay, manira, pag wala ka ng matakbuhan, baka sakaling pumunta ka sa Diyos. May chance pa, pag pumunta ka sa Diyos, hindi ka i-reject ng Panginoon. And then remember sa panahon ng Greece na yan, yung Greece ang sinasabi niya doon, di ba? Yung Greece na yan, si Alexander the Great, ang makikita mo sa history.
At makita mo naman sa history talaga, at the age of 33, si Alexander the Great, pag binasa mo yung history, ang ganda-ganda ng history, ang dami pang mga pelikulang about this. Na-imagine mo, at the age of 33, yung pinaka-prime ng buhay niya, na-conquer niya buong mundo during their time. Buong mundo, ha? Hindi lang Jerusalem, hindi lang Israel. Ganun siya ka-powerful, but hindi alam talaga, meron sabi na lason siya, meron nagsabi na nagka-malaria siya. At the age of 33, namatay man siya. Nasa prime siya ng ano niya. And then, nung parang pinapakita ng Diyos sa'yo, okay, binigyan kita ng kapangyarihan to conquer the whole world. Parang sa atin, di ba? Ang gusto niya, to conquer the world for God sana. So, they missed the point. So, gagawin ng Diyos, okay, para ka nagdo-drawing, di ba? And then, pinakita mo sa teacher mo, si God. Nag-drawing ka, ganda-ganda, di ba? Galing-galing mo, di ba? And then, pagkita kay God, cancel. Kasi hindi mo din drawing yung turo ng teacher mo, ano ba dapat? Yung power mo, ano ba dapat? Imagine mo kung Alexander the Great, akin lang to, iniisip ko lang, kung si Alexander the Great, hindi siya namatay at the age of 33. Di ba? Sabihin na natin meron pa siyang 60 years. Ano kaya mangyayari sa mundo? Alam mo naman ang ano nila, alam mo naman ang style nila. Di ba? Sabi nga niya talagang matatakot ka, mangangatog ka kasi para mga, ang tawag nga ng ni Daniel, di ba, mga monster. Diba? Monster. Imagine mo yung gagawin ng monster sa'yo, hindi gagawa ng mabuti yan. And then sinasabi ng kasaysayan para patunayan ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Wala na karaming nakasulat sa Bible, pero as we are taught in the Bible school, titignan mo yung history para ipagsama mo siya, and then ikaw mismo mako-convince ka, totoo pala yung nasa Bible. Kasi may mga supporting documents, lalo na ngayon sa generation natin, with the help ng mga archaeologists, nakikita nila yung mga evidence na katunayan ng Bible at nandun yung history, and then makita mo mag-jibe siya sa sinasabi ng Bible, and then ito, magiging makita mo, totoo pala yung salita ng Diyos. Ano yung apat na pakpak na yon? Ito yung may mga general sila na nandun, si Cassander na sumakop ng Greece and Macedonia, and then si Lysimachus, yung Thracia at Asia Minor, and then si Seleucus, yung Syria at Middle East, and then Ptolemy, si Ehipto. Ito yung pakpak na yun, na very powerful sila, ang bilis-bilis, apat na general under Alexander the Great, ito yung mga sumakop. Kaya makita mo, parang dito ka, parang yung mga magagaling sa strategy ng war, di ba? Yung mga piniplay niya, may nakita akong ganun eh. Dito ka papasok ng isa, dito papasok ng isa, dito papasok ng isa. And then later, conquer na nila yung malaking area, di ba? So the same strategy man before. Kaya lang, sabi ni God, dapat matapos itong ano na parang wickedness na in a sense, kasi they depend on their strength. Sabi ng Panginoon, wala na ako sa picture, so binuran niya. And then, wala na yung Greece, tatalo na naman, and then ang Rome na yung pumasok, di ba? Verse 7, sabi niya, pagkaraan nakita ko ang ika-apat, di ba? 4 lang yan, 4 na halimaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Baka lang ngipin nito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. So this is Rome. Di ba? Alam mo yung Rome, di ba? Simbolo siya ng, alam mo yung, meron kang yung martilyong maso. Iba yung martilyong pampako, di ba? Merong maso, yung ulo niya ganon. Yung maso, na kahit na marmol, pwede mong durugin. And this symbolizes Roma. Ito talaga, na-conquer talaga nila ito. And remember, all these kingdoms sa tatlo, usually 200 years or less lang yung kingdom nila. Pero itong Romang ito, take note, kung gaano sila namayagpag, 1,500 years. Kaya makita mo, sa mundo meron silang mga architecture. Kapag titingnan mo yung mga building natin sa Luneta, more of this building are Roman architecture yon. Yung may mga sa Senate natin, may mga posting malalaking ganyan. These are Roman influence yan. Pagkaraan nakita ko, sabi niya, 4 na halimaw. And then karugtong noon, kakaiba ito sa 3 nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. So natandaan niya, ito 10 sungay. Natandaan niya yung dream ni Nebuchadnezzar na ulo niya ginto, yung kanina. And then meron siya sa 10 daliri sa paa. So natandaan niya yun.
Almost the same, pero titingnan natin, ano ba yung kahulungan ng ito naman, 10 sungay. Sa paningin ni Nebuchadnezzar, ano siya, 10 daliri sa paa. Sa paningin naman ng Diyos, dito sila sa ulo, di ba? Prominent yung position nila, mga 10 sungay na. Ano ba yung 10 sungay na yan? So ito yung 10 sungay niya. And remember, doon sa dream ni Nebuchadnezzar, ito yun 10 daliri sa paa. And then, yung gold, pinaka-strong, pahina ng pahina, ang pinakamahina doon sa paa. Ano yun? Bakit siya mahina? Pinaghalo ng tisa at saka bakal. Alam mo yung tisa, yung baked clay, na kapag dinurog mong ganun, durog talaga sa pwede mong gawin, ipulverize talaga. So dito, sabi niya, Rome itong simbolo niya. Pero may 10 sungay. Ano yung 10 sungay na yan? Remember, sabi nila, di ba patay, wala na yung Roma. Ano pa yung sinasabi nito sa Bible? Di ba, wala na yung Roma, puro mga ruins na lang yan. Rome Empire will come back. Ito yung sinasabi ng prophecy. Kaya dito, merong news recently, the Roman Empire will come back soon. Kasi nakikita na nila yung evidence nito. Meron na ng lumilitaw na mga news na ganyan. And then makita mo recently lang, di ba? The formation ng 10-nation confederation under a renewed Turkish Islamic. Kaya makita mo kanina yung pang-Rome, nilagay ko yung question doon, parang Islamic kingdom ba to? Pero hindi mawawala doon ang influence ng Rome, and this is the Roman Catholicism. And di ba merong lumitaw, kung nakita niyo yung news, sa Roma, sa Vatican, they are planning to revise the Bible. Kasi lumang-luma na raw siya. So they'll come up with a new Bible. Ang isip ko lang, tatanggalin yung Old Testament. And then, ilalagay niya yung iba doon. And then, ewan ko anong gagawin nila. Pero this is very alarming. This is very alarming. Kaya lang, it is part of the prophecy na sabi niya, marirevive uli yung Roman Empire. At with the technology ngayon, sabi niya, yung 10 nations na yan. And then, nakikita na natin kayo ngayon sa news, di ba? May mga nag-gather na mga nations, depende sa economic status nila, depende doon sa nuclear power nila, di ba? Nag-gather sila. Pero ang sabi ng prophecy, on that time, kung 7 man sila ngayon, 23 sila ngayon, doon sa paandaliri kasi, kaya sila mahina, kasi hindi Roma, yung iba, pwede, alam mo, in-invite mo yung Philippines doon, European Unions, di ba? In-invite mo yung Philippines doon. Ano mangyayari sa meeting nila? Di ba? Medyo magkakaguli kasi mahina tayo in a sense. So, doon sa ihina. Kaya sabi niyo, ang 10 daliri yung mahina. Pero this time, I believe, as it is said, yung mga nation na nasakop ng France, ng Europe, and then maraming Islamic cities na nandun ngayon. So napapaisip ka na, is this Islamic? Kaya sasabi niya sa verse 8, pinagmamasdan ko mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Sa ibang version, hindi naman yung mayabang yung meron siyang magagandang salita. At pag tiningnan mo, this might be the Antichrist. Na doon sa nations na to, meron pang lilitaw na pinaka-powerful. Dito papasok yung narinig yung one government, tapos one currency. Dito siya papasok. Kasi yung 10 yon, sinasabi niya rito, merong mag-giveaway na 3 doon para lumitaw ito. And then later on, itong isang ito, siya yung magdodomina ng lahat ng ito. And sinasabi ng Bible, this might be the Antichrist. Although yung word na Antichrist, you cannot see in the Bible. Ginawa lang yon para mas maintindihan natin na ito laban kay Kristo. Ito yung sinasabi niya. Meron siyang bibig, nagsasalita ng sobrang kayabangan. So nakita mo sa Revelation itong ganito, napansin mo yung meron siyang, ang talagang gusto ko makita rin, inanap ko rito, meron siyang bow, wala siyang arrow. Nakuha nyo? Meron kang pero wala kang arrow. So, ito yung naghanap ako ng artist na meron siyang bow, pero wala siyang arrow.
And this is the character of the Antichrist. Di ba? Ano sabi ng Bible pa? Magaling siyang magsalita. Kayong nag-aaway, pagbabatiin niya kayo. Hindi kanya tatalurin sa gyera. Tapos sabi ng Bible, gwapo siya, perfect yung appearance niya, magaling siya, manners niya, etiquette niya, talagang parang lumaki siya sa royal lineage. Ito yung Antichrist nga, it's a deception eh. And then maniniwala ang mga tao sa kanya, kasi nga magaling siya magsalita. Tapos peacemaker siya. Kapag nag-aaway yung mga, halimbawa, yung mga Muslim, mga Christian, pagbabatiin niya siya, tapos nagiging successful siya. And then makita mo yung appearance niya, you would not even see or notice anything na magsasabi na, this is a false. Hindi, makukonvince ka. At alam mo ang isa pa, ngayon pa nangyayari na, di ba? Ngayon pa, there's a kind of control sa mga churches katulad natin. Di ba, marami yan, false, dalawihan na natin, categorize na lang natin. Isang false church at saka isang real church. O ano yung false church? Yung naniniwala sila kay Jesus and Jesus alone, which is what the Bible says. And then yung false church, meron siyang Jesus plus ibang-iba, o meron namang wala siyang God. Meron siyang animal lang o moon lang. So ganito yung ano niya. And then itong ginagawa ngayon, itong real church, ngayon pa lang may pressure na. Sa ibang bansa, I think, meron na silang tax. Sa atin, 3 or 4 years ago, meron nang nagpasa ng bill noon, pero hindi lang, salamat sa Diyos, hindi nag-succeed. Kasi gusto lang itatax na yung church. Samantalang ang church is a non-profit organization to be religious organization. Pero ang point nito, naka-align sa Bible. And then mawawala ang real church, ang matitira all the false church, di ba? Kasi kung false church ako, magkakaroon ako ng church parang ganito, hindi ako di ba? Hindi ako magse-celebrate ng Christmas, walang piyesta, walang anniversary, hindi ako boboto, di ba? These are the false church. And then, hindi ko kailangan sa sect. Hindi ko kailangan magbayad sa BIR. Hindi ko kailangan kumuha ng business barangay permit. So, these are the false church. Pero tayo, kahit maliit ka, ganito lang, meron kang barangay permit, you report every year sa sect. And then nagbabayad ka na nagre-report ka sa BIR. And then every year we get business permit sa City Hall, at saka kasama yung barangay doon, di ba? Mawawala tayo. At ngayon pa lang, ini-require na kami mga pastor na to have a license, parang PRC license. And ang sense niya, para magkaroon ka ng sense of control. And then, if this power ay hindi siya naniniwala sa religion ko, definitely kalabang ko ito, mawawala yung real church, matitira ang false church. Ngayon, pagpunta ni Antichrist, lahat ng churches, supportive sa kanya. Nakuha niya, kasi these are false, dito ni Bill. So, kuhat talaga sila ni Antichrist. Ito yung sinasabi niya, hindi kanya gagamitin ng araw, gagamitin ka sa magandang pananalita, sa magandang itsura. At imagine mo, gagawa siya ng parang miracle. Gagayahin niya yung Panginoon. Meron siyang ganun. And again, God allowed it to happen para makita natin later on kung sino talaga ang tunay na Diyos. And then verse 9, abang ako'y nakatingin, merong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito, ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puting kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya'y naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. When you see like fire, it's a symbol ng parang judgment. Kaya pag nakita mo last year yung nangyayari sa Australia, yung milyong-milyong hektaryang nasunog sa California, Canada, napapaisip ka. Kasi when you see this fire, it's kind of a sign of judgment. Ang nabubuhay magpakailan, this is God the Father. Yan ang God the Father. So tandaan nyo later, this is God the Father. Ito yung sinasabi niyang nabubuhay magpakailanman. And then verse 10, parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya, pinaglilingkuran siya ng milyong-milyong bukod pa sa daang-daang milyon na nakatayo sa harapan niya. Umanda na siya sa paggawa ng hatol at binuksan ang mga aklat. So mga angels to, at most probably mga saints. Pag binuksan niya mga aklat, this is the final judgment, di ba? So kung bakit sana hindi tayo magulo, nandito tayo kay Nebuchadnezzar, tapos biglang tumalon dun sa after ng millennial kingdom,
final judgment. That's bubuksan yung mga aklat, di ba? At dito, take note, mga aklat. So hindi lang siya yung book of life. There's another book na bubuksan. And then sabi nga doon sa, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So pinauna na yan, Diyos yan, pinasulat na yan. Kung sino man hindi nakasulat ang pangalan doon sa libro ng buhay, itatapon sa hell o sa impyerno. So paano ba may susulat yung pangalan ko, Eduardo Santos David, doon sa Book of Life, di ba? Sino ba dapat sinusulat doon? Di ba sinasabi ni Jesus, na from the start, nagkasala sila, Adan at Eva. So, pinalaya sila in the presence of God, and then, nadamay na tayo doon, we are in the fallen world, ang prinsipe ng mundo, ang devil, kung bakit everyday dumadaan ka ng mga pagsubok, ng mga temptation, di ba? And then, of course, kahit sinong tao, pag tinanong mo, saan mo gustong pumunta? Sinong gustong pupunta ng langit? Siyempre, lahat yan, malamang magtataas ng kamay. Di ba? Kapag tinanong, o sinong gusto ng pumunta ng hell? Di ba? Hindi magtataas ng kamay yan. Kami sa titingnan yung katabi. Sabi niya, ikaw. So, walang magtataas ng kamay, di ba? So, it's normal na gusto natin pupunta ng hell. Pero paano? Malinaw dito, sabi niya, na kapag hindi nakasulat yung pangalan mo sa libro ng buhay, itatapong ka sa impyerno. Ganito parang kumukulong asupre na apoy na ganyan, di ba? Hindi, parang masulat yung pangalan ko doon. Unang-una, ma-realize ko na meron akong kasalanan. Hindi ko masyadong naintindihan. Pero isinilang ako, lalo na kung Pilipino ako, nakakita ko ng cross na ganyan eh. And then may nakikita rin akong cross na ganyan, meron nakapako pa dyan. At alam ko rin si Jesus yun. Lalo pag Pilipino ka, lahat tayo aware tayo doon. Kaya lang later on, by the grace ni God, naintindihan ko na si Jesus pala, hindi naman siya nakanatiling nakapako doon. At kaya pala sa pinako, kaya pala sa pinatay, kasi nga, hindi ko kayang bayaran yung kasalanan ko, kaya dahil mahal niya ako, mahal ako ng Diyos Ama, pinadala niya si Jesus. Magkaroon ng dugo, kaya isilang kay Virgin Mary, para ma-fulfill yung promise, yung kabayaran ng kasalanan ko, dapat mabayaran ng dugo ng walang kasalanan. Si Jesus lang yon. Kaya pala siya pinako sa cross para bayaran yung kasalanan ko. Pero pagkatapos bayaran yung kasalanan ko at kasalanan ng sanlibutan, siya'y namatay, siya'y nilibing. At siya'y nabuhay na muli, pumunta ng heaven. Kaya pala, wala na siya ngayon sa cross. Hindi na siya nanatili sa cross kasi nagawa na niya yung mission niya para bayaran yung kasalanan ko. And then, the moment naniwala ako doon, kahit yung sinasabi ni Jesus na dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, sa lahat ng tao sa buong mundo, sabi niya, ipinanadala niya yung bugtong niyang anak na si Jesus. Para bayaran nga yung kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat sa krus ng Kalbaryo. At kapag naniwala ako doon, hindi na ako mapupunta dito sa impyerno. Ano mangyari yun? Kasi isusulat yung pangalan ko doon sa Book of Life. Yun pala, pagbukas ng libro doon, dalawa yung titingnan ni God doon, di ba? Titingnan kung nakasulat yung pangalan ko sa Book of Life, tapos titingnan yung mga ginawa kong kasalanan doon, may makikita siyang parang canceled, parang cross. Ibig sabihin, binayaran na ni Kristo itong mga kasalanan kong nakasulat dito. At yun, magkakaroon ako ng kasiguraduhan na ako'y pupunta ng langit. Anong ebidensya nun? Wala kang makikitang ebidensya, wala kang mararamdamang ebidensya, walang kulog, walang kidlat. Pero marirealize mo lang na merong transformation nangyayari sa'yo. Nakikita mo, nababago yung ugali mo, pananaw ng isip mo, binago na ng Diyos, hindi na ganun karumi. And then mga salita mo, binabago ng Diyos. And then pamumuhay mo, unti-unti naging banal. Bakit? Bakit mo nakayanan yon? Kasi the moment na naniwala ako sa sinasabi ni Jesus, nasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father's house in heaven except through me. Sa naniwala kong yun, hindi lang isusulat yung pangalan ko sa Book of Life. Ipapadala ang banal na Espiritu ng Diyos, dito puso ko mananahan, ito yung tutulong sa akin para magampanan ko yung gusto ng Diyos sa buhay ko. So, without my knowledge, kung minsan wala akong ginagawa, pero nakikita ko pabanal ang buhay ko, and there is a transformation. And then nakikita ng ibang tao yung pagbabago sa akin. And then tinatanong nila, ano nangyari sa'yo? Dati napaka-balahura mong tao. Dati kung magmura ka, parang mani.
Ba't ngayon ang nangyari sa'yo? And then meron kang testimony. Kasi alam mo, magmula nung na-realize ko na meron palang Diyos na naglalang sa akin. And then na-realize ko meron pala akong kasalanan. At di ko pala kayang bayaran to. Hindi mo alam, nagte-testimony ka na. And then yung testimony mo, patutuo mong yon, ay gusto ko rin makilala yung Diyos mo yan. Paano ba? O tayo, marami tayong paraan. O gusto mo panuorin mo yung video. O gusto mo sumama ka sa simbahan. O gusto mo pahiram kita ng Bible. Pag may pera ka, bili ka ng sarili mong Bible. And then, by the grace ni God, with the help of the Holy Spirit, yung taong din yun magliligtas dahil ginamit ka niya o ginamit niya ako. Kasi nga, tandaan mo, pag wala ang pangalan mo dito, you will be cast into hell. Ito yung book of life na bubuksan na sinabi ngayon sa prophecy through Daniel. Verse 11, dahil sa sobrang kayabangan sinasabi, nang sungay muli akong tumingin at nakita kong pinatay ang kaapat na hayop at iniagis ito sa apoy, yung labanan nito, and then this Antichrist. Ang iba naman, halimaw, ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ito, hindi lang siya prophecy. Pero tinanggal yung kapangyarihan. Patuloy ang aking pangitain, tumalo naman siya. Nakita ko sa alapaap sa langit, ang parang isang tao. Si Jesus yan. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Kanino siya lumapit? Sa Diyos Ama. So nakita mo, tumalo na naman siya sa parang malayo doon sa pinag-uusapan namin, Roman Empire, di ba? Pero tumalo na naman siya dito na nandun na yung God the Father, ang parang isang tao, si Jesus yan. So lumapit si Jesus sa God the Father. And then binigyan siya ng God the Father ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Tama. Even when Jesus was still on earth, sabi niya, all the power from heaven were given unto me. Di ba? Natandaan niyo bago siya umakyat ng langit. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. So this is na, pag tinignan mo ito, this is the millennial kingdom na. Nandun, tumalun siya doon sa millennial kingdom. Ipinag-uusapan natin dito pa lang sa Daniel, di ba? Ano pa lang yun, Old Testament pa yun, wala pa tayo sa church age. Pero tumalun siya doon, sinasabi niya, ito yung mangyayari in the future. Bakit sinasabi ito? Para magkaroon ka ng hope. Magkaroon ka ng hope. During that time sa millennial kingdom, kasama sana ako dyan. Paano ako makasama? And then balikan mo lang yung kanina. Dapat pala may sulat yung pangalan ko sa Book of Life. And then binigay ng Diyos Ama kay Jesus, itong binasa natin kanina. Yung katastasan yun ng Diyos Ama, yung parang anak ng tao, that is Jesus. And then nung nilalang ng Diyos ang tao sa hardin, binigyan ng kapangyarihan, pamahalaan ng mundo, di ba? Pero dahil sa kasalanan, napunta ito sa pamumuno ng devil. Kaya ang prinsipo ng mundo ngayon ay ang devil. Pero that is supposed to be on our dominion. Tayo dapat ang binigyan ng kapangyarihan doon. Pero ang sinasabi ng prophecy, i-restore ng Diyos yan. Kukunin uli sa demonyo, ibibigay kay Jesus, kasama ka dapat doon na mamahala in the future. Pagbabalik ni Kristo, ang pangalawang Adan, ibabalik ito sa tao. 15, ako si Daniel ay nalito at nabagabag dahil sa pangitayang ito. Bakit siya nalito at nabagabag? Kasi nga, sinasabi ni God, yung balikan mo yung dati para mapatunayan mo totoo yung salita ko. And then tignan mo rin in the future. Bakit siya nabagabag? Kasi mahal niya itong mga, alam kung paano niya minahal si Dario, kung paano niya minahal si Nebuchadnezzar? These are pagan. These are pagan kings, mga masasamang kings, pero mahal siya. Bakit niya minahal? Kaaway nila, sila nga bumihag sa kanila Bakit minahal ni Daniel itong mga pagan na masasamang haring ito? Because Daniel pray for them every day, remember? 3 times a day. Kaya kapag may kaaway kayo, pag pray mo 3 times a day, tinan ko lang. After ilang days, mahal mo na yon, di ba? Hindi mo na minumura, bagkus minamahal mo siya. At yon gagamitin ng Diyos para yung kaaway mong yon i-bless niya. At later on, hindi mo na siya kaaway. Parang ikaw, dati tayong kaaway ng Diyos, pero ngayon kaibigan na tayo ng Diyos. And then 16, kaya't nilapitan ko ang isang nakatayo roon at tinanong ko siya kung ano ang kahulugan ng mga bagay ng akin nasaksihan. Ipiniliwanag naman niya ang mga ito sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na halimaw ay 4 na kahariang lilitaw sa daigdig, o simbolo ng mga kaharian pala yon. Yung Babylon, Medo-Persia, Greece at Rome. Pero yung Rome wala na nga Di ba lahat yan wala na nga yan? Sabi niya, anong sinasabi mo? Kasi sabi niya, magkakaroon ng pagbabalik yung Roman Empire.
And then ngayon sa 2021, naiintindihan natin eh. But during their time, paano maintindihan to? Ngayon naiintindihan natin, nag-gather yung mga 10 nation, mga ano, di ba? At nangyayari ngayon, but during their time, mahirap siyang intindihan lalo kasi wala pa naman to. Pero sa panahon natin pala, ito pala yung magra-rise uli, yung Rome. At ito yung nakikita mong nag-gather yung mga European countries para maging superpower sila at babalik sila. And then 18, ngunit ang mga hinirang ng katas-asang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. So tumalo na naman siya, di ba? Na itong sino mga Diyos Ama, yung katas-asang Diyos. Pero ang Diyos Ama, sabi niya, bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman ang mga hinirang niya. Sino yung mga hinirang niya? Tayo, yung mga nakasulat sa Book of Life. So nakuha na? Ito'y tayo itong mga ito, kasama si Kristo. And this is millennial kingdom. Remember, pag na-rapture ka, Christian ka ngayon, na-rapture ka, nando ka sa langit, di ba? And then, pagbabalik ni Kristo sa millennial kingdom, babalik ka bodily, kung paano babalik si Christ bodily, magre-reign siya ng 1,000 years dito sa lupa. Wala si devil, nakatali siya sa bottom. So, walang tukso, walang manunukso, walang masama. Lahat si Kristo mamamahala, hindi na kailangan ng simbahan, hindi na kailangan ng discipleship, wala na lahat yun. Na millennial, 1,000 years yun. And then after ng 1,000 years, lilitaw pansamantala si devil. And then later on, sabi niya, white throne of judgment. Ito yung sinasabi niya kanina, bubuksan yung mga libro. So makita patalon-talon siyang ganun. And then, verse 19, hinangad kong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw, sapagkat malaking kaibahan nito sa 3 at dahil sa nakakatakot ang anyo niya. Alam na ni Daniel yung yung unang Rome, alam niya, di ba? Itong pangalawang Rome, parang sabihin natin, gamitin ko yung word na resurrection, o pagbabalik ng Roma, hindi pa niya alam to, kaya ito yung gusto niyang malaman eh. Kaya sabi niya, karugtong noon, bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito saka nilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. This is precisely what will happen kapag itong Rome na to, nagsama-sama sila yung ganitong power. And then 20, hiningad ko rin malaman ang kahulugan ng 10 sungay. At ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at naging dahilan para mabunot yung 3. Yung 10 daliring alam na niya, di ba? Remember yung interpret niya yung dream ni Nebuchadnezzar? Pero itong 10 sungay nito, ano ito? Sabi ni Daniel, gusto ko rin malaman ang kahulugan ng mga mata at ng bibig sa sungay. Sa sobrang kayabangan ang pinagsasabi at kung bakit ang sungay na ito ay mas malaki kaysa iba. Sa mabubuo sa isip mo, this is precisely the Antichrist. Nasabi, meron siyang mata, meron siyang bibig, doon ka nga niya i-deceive eh. Doon ka niya i-deceive. And then, very powerful siya. Nakita mo, nagtambakan, among the 10, susulpot siyang ganoon, and then, magkakaroon ng one government, one currency, and now the world is being conditioned sa ganong status niya. And then, 21, samantala ako'y nakatingin, nakita kong dinigma at nilupig ng sungay na ito ang mga hinirang ng Diyos. So, balik na naman doon sa malapit sa Millennial Kingdom, di ba? Na ito yung Mount of Olives, and this is the Temple Mount, di ba? Mount of Olives, pero merong ravine na gano'n sa Israel. And then, parang dito mo makikita, sabi, ahabulin nito itong mga Christians. And then, pag nakalampas sila doon sa ravine na gano'n ng Mount of Olives, between the Temple Mount, sabi ng Diyos, di ba tatahimik? And then lilindol, mabibiyak to eh. And then sabi niya ito naman, nilupig sungay na ito ng mga hinirang, nilalabanan yung mga hinirang ng Diyos. Hinirang ng Diyos yung mga naniwala sa Kanya. Kung naniniwala ka sa Diyos, kasama ka doon. And then 22, pagkatapos dumating ang nabubuhay, magpakailanman. Sino yan? Diyos Ama, nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng hinirang ng katas-taasang Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Tumalon na naman siya doon sa millennial. Yung sinasabi natin kanina, di ba, rapture, and then 7 years, and then after ng rapture, millennial kingdom, dito tumalon naman siya doon, binigay ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Then 23, ganito ang sinabi niya sa akin,
Ang ikaapat na hayop ay ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng kaharian sapagkat masasakop, yuyurakan, at dudurugin nito ang buong daigdig. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari ng kahariang ito. Sa gitna nila'y lilitaw ang isa sa kanila sa mga nauna at 3 hari ang kanyang pababagsakin. So na-imagine nyo yung 10 sungay. Ito na ngayon, time will come, maring ngayon 12 sila. Last time, chinyak ko last time, they are 27 or 26. Pero ang sinasabi ng Bible, on that time, there will be 10. Yan titingnan natin. Maring bukas, iba na naman. Maring bukas, hindi natin alam, kasali tayo, so nadagdagan ng isa. At tapos nabawasan, hindi natin alam. Pero ang sinasabi ng Diyos, on that time, there will be 10. There will be 10 nations. And then lilitaw nga itong tawag niya, itong suwail na yan. And then magsasalita siya laban sa kataas-taasan. At pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Remember, God the Father. Nakuha? God the Father, tatangkain niyang baguhin ang kautusan. Nakita yung nangyayari na ngayon. They want to change the Bible at ang mga takdang kapanahunan. Pati na pag pinalitan mo yung Bible, yung timeline na medyo alam natin, babaguhin yon, bababago yon. So makita mo yung deception na pwedeng mangyari kasi lalabanan nila ang God the Father. Ito na yung blasphemy na sinasabi ng Bible. Then 25, ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. So pag natanda mo yung pinag-aralan sa Revelation, sa timeline, di ba? Rapture, and then there is this tribulation, and then hinati siya ng 3.5 years. Ito yung second 3.5 years. Makikita natin mamaya. 7 years, inati siya. Ang sinasabi niya rito, yung last 3.5 years. 3.5 years, ito yung parang pagpapahirap, di ba? Yung mga 666, mga ganyan. Ngayon, condition na tayo, RFID. Ngayon, ginagawa na nga, meron na nga, tanong ko mamaya kay Princess, di ba? Meron ng vaccine passport, mga ganon. Kapag hindi ka vaccinated, magtago ka, parang ganon. Ganon na mangyayari, di ba? And then, 2 Thessalonians 2:3, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at paglitaw ng suwail na itinakda ang kapahamakan. Yung suwail yan, this is the Antichrist. Ito yung makikita mo lang sa Bible. The word Antichrist, you cannot see in the Bible, pero ang makikita mo sa Bible, yung word na suwail na yan. Paano ini? Ito yung greatest na suwail. Imagine mo, lalabanin niya ang Diyos Ama. And then 26, ngunit siya hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at pupuksahin siya ng lubusan. Pupuksahin siya ng lubusan for eternity. Ito na yung after ng millennial kingdom. And then 27, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng Diyos Ama. At sana kasama ka at kasama ako doon sa mga hinirang na yon. Sila ay maghahari magpakailanman, maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian. This is the new heaven and the new earth after ng millennial kingdom, after ng white throne of judgment. And this is the timeline na pinapaniwalaan ko, sana ganun din kayo. Itong dito, yung eternity beginning, di natin alam yon. Church is nandito ngayon. 2021, somewhere along here, malapit na yung rapture, convinced tayo dyan. And then first 3.5 years, the beginning of sorrows, di ba? And then sinasabi niya rito, yung great tribulation, this is the 3.5 years bago magkaroon ng millennial kingdom. Bago magkaroon ng millennial kingdom, bababa si Kristo from heaven bodily, and then ibibigay ni God the Father ang pamamahalaan kay Kristo. And then dito na, final judgment, dito bubuksan yung mga book of life, and then dito na, eternal state, merong new heaven and new earth. Yung new heaven and new earth, para siyang Eden, para siyang paradise, walang pollution, walang anything negative na kasi namamahala na doon si Jesus kasama yung mga Christians.
naniniwala kay Jesus. Dito, last verse, dito natapos ang pangitain. Ako si Daniel ay lubusang nabahala at namutla sa takot. Sinarili ko lamang ang mga bagay na ito. Ang ano ni Daniel, yung mga hindi pa ligtas. Revelation 10:9, sabi niya, nalapitan ko ang mga anghel at hiningi ang aklat. Sinabi niya sa akin, kunin mo ito at kainin. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa iyong bibig ay kasing tamis ng pulot-pukyutan. When this come, kapag Christian ka, masaya ka, kasing tamis ng pukyutan. Pero doon sa mga hindi paligtas, sabi niya, para siyang mapait. This is precisely kung anong nararamdaman ni John sa Revelation, na parang mapait sa sikmura, masarap siya sa akin, gusto ko na dumating na si Kristo, matapos na yung paghihirap. Pero mapait sa sikmura, paano yung hindi paligtas? So the same kay Daniel. Nababagabag ako dahil marami pang hindi naniniwala kay Kristo. Katulad ni Kristo, mahal niya ang mga makasalanan. Ito sana yung maging puso rin na natin, na at the end of the day, makita natin na gusto ng Diyos din na maligtas ang lahat. So tayo manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po. Dahil iniwan mo po yung salita mo na magiging gabay nga po namin at nabubuo po sa isipan po namin yung mga darating na panahon, ano po yung mangyayari. Kaya salamat po Diyos sa oras na to, dikit mo nga po yung salita mo po sa amin, ay ikaw po yung magbuo sa espiritu po namin, kahulugan po ng mga narinig po namin na ipahayag po ngayong araw na to, ikaw din po yung magsala. At salamat po sa oras na to, Diyos, gusto po naming alalahanin, since it is the first Sunday of the month po, gusto po naming alalahanin, Panginoon, yung kung paano mo po binayaran yung mga kasalanan po namin sa pamamagitan po ng pagbigay mo po sa sarili mo para patayin ka po, parusahan ka po sa cross para po mabayaran yung mga kasalanan po namin. At Ama, salamat po. Alam po namin darating oras na muli ma-observe po namin yung communion na merong pong bread at merong pong juice or wine. Pero ngayon, O Diyos, bilang pagsunod po sa utos mo po sa amin, parati po naming alalahanin yung pagbabayad mo kung paano mo binayaran kasalanan po namin hanggang sa pagbalik nga po muli pagkatapos po ng tribulation o simula po ng millennial kingdom, O Diyos, ay maalala po namin yung ginawa mong pagbabayad sa aming kasalanan at para may bahagi din po namin sa kapwa po namin. At salamat din po, Diyos, sa pagkakataon maibigay po namin sa iyo yung portion po ng pagpapala mo sa amin through our tithes and offering. Pagpalay mo po yung handog namin at lalo na po yung naghandog katulad ng promise mo nga po, siksik, liglig, umaapo, walang mapaglagyan. At Ama, tanggapin mo nga po yung pagsamba po namin sa pamamagitan ng paghahandog po namin. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Ikaw lamang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay
meron kang naimbitang bisita na kasama nag-worship o tinatawag nilang watch party, bakit hindi natin sila kantahan? Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. We always say to you what God would have us be. A family always there. Be strong and Welcome po! Welcome, see you again next week. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa biyaya mo nga po na nakasama ka po namin. At Ama, nagtitiwala po kami sa iyo. Maganda po yung plano mo. Hindi man po namin alam ano po yung mangyayari next Sunday, pero alam po namin na doon pa rin po yung kabutihan mo po sa buhay po namin. Kaya pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay binibigay ko sa lahat na nandito. Nakasama ko nag-worship sa temple, yung mga nag-worship po sa online, Panginoon, yung mga sumusubaybay sa amin, o maring yung mamaya pa, yung makikinig o manonood sa mga videos, kahit in the coming days, pati na po yung kaibigan po namin mga nasa ibang bansa, O Diyos, ikaw po yung magpala sa bawat isa po sa amin. Abutin mo po kaming lahat ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos, wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to believe again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. By His only Son, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world we live again. Hallelujah, for all you've done. You came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you die, you rose
Thank you po. God bless you.